Sa isang maliit na bayan sa tabi ng kagubatan, may isang alamat na hindi kailanman nawawala sa isipan ng mga tao. Isa itong alamat tungkol sa aswang. Isang nilalang na sa gabi ay nagiging halimaw at sa araw ay nagiging tao. Isang madilim na gabi, si Miguel, isang binatang mahilig maglakbay sa kagubatan, ay nakatagpo ng isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. Si Miguel ay lumaki sa bayan ng San Mateo, na kilala sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa mga aswang. Ngunit dahil sa kanyang kabataan, hindi siya naniniwala sa mga tao. Sa tingin niya, mga kwento lamang ito upang takutin ang mga bata at tigilan silang lumabas ng gabi. Isang gabi, desisyon si Miguel na maglakad-lakad sa kagubatan. Dala ang kanyang flashlight at isang maliit na backpack. Habang naglalakad siya sa malilim na daan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga puno ay tila nag-uusap. Ang kanilang mga sanga ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin niya ang isang maliwanag na ilaw sa malayo. Sinubukan niyang lapitan ito na tila ba may pumapansin sa kanya mula sa dilim. Lumapit siya sa ilaw at nakakita ng isang maliit na bahay. Ang pintuan nito ay bagyang nakabukas at sa loob ay may naririnig siyang mahihinang boses. Ang mga boses ay puno ng sakit at pagnanasa. Napansin ni Miguel ang isang magandang babae na nakaupo sa harap ng bahay. Siya ay may mahabang buhok at ngiting nakabibighani. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan ay mayroong isang kakaibang aninag na hindi niya maipaliwanag. Magandang gabi, binata. Ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Tanong ng babae. Tila ba ang bawat salita niya ay may ibang puwersa na nagdala kay Miguel sa isang kakaibang estado. Napansin niya ang mga mata ng babae, parang umaapaw sa misteryo at panganib. Nais mo bang pumasok? Nag-alangan, ngunit na hindi niya kayang labanan ang tukso. Pumasok si Miguel sa bahay. Ang loob nito ay puno ng mga halamang gamot at mga likha mula sa kalikasan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang siya ay lumalapit sa babae. Saan ka nagmula? Tanong niya. Subalit sa bawat salita ay naramdaman niya ang pangamba. Akala mo'y walang masama sa akin. Sagot ng babae. Ang kanyang ngiti ay tila nagiging mas malalim. Ngunit ang aking tunay na anyo ay maaaring hindi mo kayanin. Sa kabila ng kaba, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa babae na tila ba nahuhulog sa kanyang kadiliman. Biglang may narinig silang mga tunog mula sa labas. Ang mga boses na nagmula sa ibang tao ay nagbigay sa kanya ng takot. Sinusundan ka nila, sabi ng babae, habang ang kanyang tinig ay tila nagiging mas mabangis. Isang aswang ang nagnanais sa iyong buhay. Mabilis na tumayo si Miguel at sinubukang lumabas. Ngunit ang pinto ay sarado. Parang may humahawak dito mula sa labas.
Naramdaman niya ang malalim na takot sa kanyang puso. Sa kanyang pag-iisip, nagdesisyon siyang huwag magpadaig. Tumakbo siya sa likod ng bahay at nakakita ng daanang papalabas. Ngunit sadyang mabilis ang mga nilalang sa dilim. Nakita niya ang mga anino na dumarating, habang ang mga tunog ng mga pangil at pag-iyak ay nagiging mas malakas. Sa kanyang takot, umakyat siya mataas na puno at naghintay. Nakatingin sa mga nilalang na naglalakad. Sa kabila ng kanyang takot, naisip niya ang mga kwentong narinig niya habang siya'y bata pa. Ang mga aswang ay nagiging mabangis sa Biyernes at ang kanilang mahika ay kumukuha ng kaluluwa ng sino mang di nakabawi. Ang mga anino ay lumapit at nakita ni Miguel ang tunay na anyo ng babae, isang aswang. Ang pagsusumamo ng mga tao sa labas, ang sigaw at ang mga pag-alulong ng mga aswang ay nagbigay ng matinding takot sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, pinili niyang isipin ang paraan upang makaligtas. Nais niyang bumalik sa kanyang bayan at ipaalam ang katotohanan. Sa kanyang puso, isang nagliliyab na determinasyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa kabila ng panganib, muli siyang bumaba sa puno at tumakbo pabalik sa kanyang bayan. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa San Mateo. Humihingal at pawisan. Pinagsabi niya ang kanyang karanasan. Ngunit ang ilan ay nagalit at sinabing ito'y mga kwento lamang. Ang takot ng kanyang naramdaman ay nagbigay diin sa kanyang mga salita. Ngunit may isang matandang lalaki ang naniniwala. Siya ang pinuno ng mga mang-uhusig ng aswang. Ayon sa kanya, may isang mga ritual at paraan upang matanggal ang mga aswang. Tumanggap si Miguel ng hamon. Sumama siya sa matanda. Ipahalata ang mga aswang sa kanilang bayan. Ang kwento niya ay nagbigay diin sa bayan at nagtulungan ang mga tao upang labanan ang dilim. Sa tulong ng matanda, nagdao sila ng isang seremonya sa karangalan ng kalikasan at ng mga ninuno. Isang gabi, nang ang buwan ay buo at maliwanag, nagtipon sila sa hilera ng mga puno habang ang mga dasal ay umaabot sa langit. Tumakbo si Miguel papunta sa kagubatan. Sa likod niya ay ang mga tao na naniniwala sa kanya. Ang mga aswang sa kanilang pagdating ay tila nanginginig sa mga dasal na kaakibat ng liwanag ng buwan. Si Miguel, sa kanyang puso'y may tapang na nanggagaling sa mga tao, ay nakaharap sa aswang. Ang kanyang mga kaalaman sa herbal na gamot na nakuha mula sa bahay ng babae ay naging armas niya. Sa bawat salangan na binitawan ng mga aswang, siya ay handang lumaban. Ang labanan ay tila walang katapusan. Ngunit sa bawat ulos ng mga tao, unti-unting nagiging mahina ang mga aswang. Si Miguel, sa kanyang tapang, ay nahawakan ang isang kawayan na ginagamit bilang sibat. Sa wakas, isang aswang ang nahulog sa lupa at isang malakas na sigaw. Ang kanyang anyo ay nagbago mula sa isang maganda at nakakatakot na babae sa isang nilalang na puno ng luha at takot. "Bakit mo ako pinatay?" sigaw ng aswang.
Ang kanyang anyo ay tila bumabalik sa kanyang tunay na hitsura. Ako'y isa lamang na subok na makahanap ng pag-ibig. Ang puso ni Miguel ay tumibok ng mabilis. Naunawaan niya na ang lahat ng aswang ay may dahilan sa kanilang pag-iral. Nais lamang nilang umibig, ngunit sa kanilang panlabas na anyo, nawawalan sila ng pag-asa. Umakyat ang damdamin sa kanyang dibdib at lumapit siya sa aswang. Hindi kita kayang patayin. Nais kong tulungan ka. Habang nagliliyab ang pula ng dugo mula sa mga sugatang aswang, ang mga tao sa paligid ay nag-alangan. Nagbigay siya ng isang pangako. Sa kanyang boses, siya ay nagdasal, humiling ng kapayapaan para sa kanilang bayan. Mula noon, nagbago ang kanilang bayan. Nagkaroon sila ng kasunduan sa mga aswang at sa mga tao. Sa ilalim ng buwan, nagkasama ang bayan at mga aswang. Natutong makipag-ugnayan. Pinagsama ang kanilang mga kaalaman at ipinagpatuloy ng mga tao ang pagtulong sa mga aswang na maghahanap ng liwanag sa dilim. Ngunit ang kwento ni Miguel at ang kanyang karanasan ay nananatiling buhay sa kanyang isip. Siya ang magiging tagapagtanggol ng bayan. Isang tagapagsalaysay ng kwento ng lahat na nagbigay diin sa kanilang pagkakaisa. Sa bawat liwanag ng buwan, kanyang naaalala ang kanyang pakikipaglaban na nagbigay diin na sa kahit anong dilim, maliwanag pa rin nag-aantay.